Hello mga master, ang gagawin natin ngayon ay kung paano mag-wire ng basic start-stop motor control. Ito po ang mga kailangan natin. Isang normally closed na push button. Ito po, may number 1 at saka number 2 at isang normally open na push button. Yung number niya is 3 and 4. Saka isang magnetic contactor. Ito po. Ito po yung coil niya. 220 volts. A1. And then A2. Tsaka ito po yung main contact niya. Itong line 1, line 2, and line 3. T1, T2, and T3. Ito po yung papunta ng overload protector natin o overload relay. At saka ito po yung may auxiliary contact po siya na normally open. Number 13 at saka 14. At ito po yung overload protector natin or overload relay. Dito po yung normally open niya na contact 97 at saka 98. Ito po din yung normally closed na contact 95 at saka 96. Ito po yung galing ng contactor, kakabit natin dito sa T1, T2, T3. At saka ito yung papunta ng motor. Yung 2, 4, 6 or T1, T2, T3 din. Ito po, nakaganyan po yung ano natin, pagkalagay. Papasok lang po natin dyan. Luluwagan natin yung mga screws. At saka may lock po dito sa ano, para yan, ganyan lang. Papasok natin. Yan, luluwag natin yung ano, para maipasok yung terminal ng overload. Saka natin ngayon hihigpitan. Ito po, hihigpitan natin. Yan. Yan po. Yan. Tsaka kailangan din po natin ng MCB para sa control power natin. Para kung magka-problema man yung controls natin, pwede natin i-isolate yung power. I-off natin. At saka ito po yung push button. Ito, kagaya lang yan din yan. Tapos ginawa ko lang ng nilagyan ko lang ng wire papunta dito. Ito yung yan po, ganyan. Ito po mga master. Itong number 1, ito lang po yun, ito. Tsaka itong number 2, ito lang din po. Ito po yung normally close natin na galing po doon sa push button na naka-mount ang natin. Tsaka ito ring 3 tsaka 4, ito lang din po yun yung normally open ng push button. Ito po. 3 tsaka 4. Ito po yung natin, 3, 4. Papunta lang din po yan ng
push button natin. Ito po. Ngayon, i-mount natin tong magnetic contactor natin dito sa DIN rail para mas madali. Yan, ganyan. Ganyan lang po. Yan. Tsaka may lock po yan dun sa loob. Yan. Para hindi matatanggal. Ito po kasi oh. Yan. Pupush lang po natin. Push. Yan. Nag-click na siya. Yan, nakalock na po yan. Hindi mo na matatanggal Hindi na tayo matatanggal. Yan. Ganyan po. Ngayon, ito yung circuit breaker natin. Ito. Yan. Galing po dito yung supply natin. Ito po yung line 1. Ito po yung neutral natin. Tsaka ito po yung ground. Bago natin na umpisahan, gagawa muna tayong diagram natin para may susundan tayo para hindi tayo malilito. Ito po. Ito pong circuit breaker natin. Ito yung line 1 natin. Yan, ganyan. Gagawa po tayo ng ladder diagram. Ito. Ito yung circuit breaker. Yan. Line 1. Tsaka ito yung neutral natin. Ayan po. Ngayon, gagawin natin yung isang linya. Itong number 1, dito natin ilagay sa galing ng circuit breaker. After ng circuit breaker, nalagay natin yung number 1 ng push button normally close. Yan. Ito po yung stop natin. Mas maganda kung lagyan na lang natin ng number 1 tsaka 2. Yung normally open natin na push button. Ito po yung start button natin. Ilagay na rin natin yung yung number na 3 at saka 4. Yun po. Yan. Tapos ito po yung coil ng magnetic contactor natin. Lagyan po natin ng M. Tsaka ito po yung contact ng normally close po ng overload protector natin. Papunta po yan ng neutral. Lagyan na rin natin ng yung normally close 95, 96 para mas madali natin masundan yung diagram natin. Mas madali i-wire. Ito po ay A1 at saka A2. Yan po. Ngayon po ay gagawin po natin. Yan, tatabi muna natin itong dalawang push button. Yan. So, kuha lang po tayo ng wire. Yan, susundan natin itong natin yung diagram.
Ngayon po, ito po, itong start button natin, magpaparallel tayo ng isang contact dito. Yan, normally open din. Yan. Ito, galing to ng, itong contact na to, galing to ng auxiliary contact ng ating magnetic contactor. Ito po yung 13 at saka 14. Normally open siya dito. Lagay natin 13 saka 14. Ngayon, para malaman natin na magkasama tong contact na to, kung saan galing tong contact, lagyan natin ng M. Ibig sabihin nun, nasa device na to, yung nasa device ng contactor na to, itong contactor na to, magkasama yan. Bali, nandito yung contact na yan. Ganyan. Ngayon, wire natin yung natin, control, para mas madali. Sundan natin yung ladder diagram step by steps. Unahin natin dito sa circuit breaker. Dito, ito yung line side natin, ito yung load side. Bali, dito tayo sa baba. Yan natin unahin. Yan po. Yan mga master. Wire lang natin. Tapos, galing dito ng circuit breaker, punta tayo ng number 1. Bali, dito sa push button, ito dito. Ito. Galing dito, itong wire na to. Number 1. Ngayon, dyan natin ilagay. Ganyan. Yan, i-connect natin dito sa number 1. Yan po. Yan. Ngayon, tapos na tayo dito sa number 1. Ganyan, papunta yan doon. Push button. Punta naman tayo dito sa number 2. Yung number 2 at saka number 3 natin, connected yan. So, maglalagay lang tayo ng wire dito. Parang lagyan natin ng jumper dito. Puputol lang tayo ng maiksing wire. Yan po, ilagay po natin dito sa number 2 yung wire natin, tsaka dito sa papuntang number 3. Yan, ganyan po dito sa number 3. Ayan, tapos na po tayo dito sa jumper natin. Ngayon, susunod tayo dito sa number 4. Huwag ka munang pumunta dito sa baba. Kasi yung una natin,
yung ladder natin, dapat sunod-sunod yan. Dito ka mag-umpisa sa taas, bago dito sa pangalawang line. Huwag mong diretsuhin kasi malilito ka niyan. Lalo na pag marami na yung mga niya nakasunod. Dapat dito ka. Pag nagwa-wire ka, dapat ito yung susundan natin, ganyan. Galing dito, ganyan. So, dito tayo ngayon sa number 4. Number 4, kuha tayo ng wire. Number 4. Yan. Yung number 4 natin, yung wire na yan, yan. Huwag mo munang anuhin yan para hindi tayo malito. Pupunta tayo ng A1 ng coil ng magnetic contactor natin. Yan, dyan sa A1 na yan. Yan, number 4. Lalagay natin yung wire dito. So, sukatan lang natin kung gaano kahaba. Yan lang. Yan. Ito po. Ganyan po. A1 ito po. A1. Yan po mga master. Kakabit lang natin yung wire galing ng normally open na push button ng number 4 papunta ng A1. Ayan, tapos na po. Ngayon, tapos na po tayo dito sa A1. Yung sa A2 na naman tayo, papunta ng 95. Bali normally close ng natin dito. Normally close 95. Ito po yung 95. Yan po 95. Yan. Yan. Katayo ng wire. Itong A2 na to, A2. Galing tayo dito ng A1, tapos na po tayo dyan. Dito tayo sa A2. Yan, ganyan. Yung A2. Ilagay po natin dito yung isang wire natin. Ayan po. Ngayon, papunta ng 95 ng natin, overload relay, overload protector. Yan po sa 95. Yan. Ngayon, tapos na po tayo sa 95. Dito na naman tayo sa after ng
overload natin normally close. Punta tayo sa 95, tapos na. Punta tayo sa 96. Ngayon, ang gagamitin ko na wire is black color, kasi yan dito na tayo sa kabilang linya, itong neutral natin, para alam natin kung saan yung mas madaling malaman kung kung neutral yung linya na yan, kasi alam natin yung kulay ng wire natin. Lagay natin dito sa 96. Papunta ng neutral line natin, neutral. Ito po, ganyan. Mas maganda rin po kung ito, yung sa 95 na linya papuntang 8, gawin na rin natin ng kulay black yung wire, para alam natin na neutral din yung yung pumasok ng 8. Pwede rin natin palitan na lang po natin. Yan po. Yan po, lagay natin. So, alam na natin na neutral yung linya nito. Yung iba naman po, yung ibang diagram, pwede rin nilagay natin dito sa before ng stop button. Bali, mauna dito ilagay itong overload natin. Pwede rin dyan. Lang naman na maputol natin itong pinaka-supply ng coil natin. Ngayon, yung kulang natin ngayon sa ginawa nating wiring, ito po yung sa baba. Ito. Tapos na tayo dito sa taas. Ganyan. Ngayon, susubukan natin ilagyan ng power. Kung anong mangyayari kung hindi natin ilagay itong pangalawang line. Ito. Itong 13, 14. Bali, wala muna itong 13 saka 14. Susubukan natin lagyan ng power. Titingnan natin kung anong mangyayari dito. Kung gumagana siya. Pagka yun po. Nalagyan lang po natin ng power.
Susubukan lang natin kung gumagana. Ano yung nangyayari kung ito po, nilagyan ko na po ng power. O natin, test rin. Susukatan muna natin ng voltahe. Yan. Sukatan muna natin may voltahe. Yan po. Line tsaka neutral. Ayan po, ayan. 229 volts. AC po tayo. Ngayon, i-on po natin yung circuit breaker natin. Yan po, meron na po. Yan. May voltahe na po tayo. Yan, 229. Ito po, susubukan na po natin. Yan po, gumagana yung ano natin, contactor. Ang nangyayari, bibitawan natin yung push button, bumibitaw din yung contact ng ating contactor. Kasi po, kulang pa tayo, may kulang tayo. Patayin na natin yung supply. Susukatan muna natin ng voltahe to make sure na walang voltahe na pumapasok. Yan po, wala na po. Yan, wala na. Ngayon, tutuloy natin yung lalagyan natin ng yung kulang 13 natin at saka 14. Yan yung pangalawang linya na to. Itong, tapos na tong sa taas eh. Ito na naman, yung sa baba, yung kulang natin. Yung dalawa na lang. Bali, dalawang wire. Ito po, itong wire na to. Yan. Dito sa kakabit natin yung wire 13, number 3 at 13. Yan, connected po yan. Buksan natin ulit to. Tapuntang number 13 yung auxiliary contact ng magnetic contactor natin. Lalagay natin dito sa number 13. Ganyan. Ito po. Lapit na po tayong matapos. Isang wire na lang po talaga yung kulang natin. Ayan po. Galing ng number 3. Ayan. Yung number 3 natin. Galing ng push button. NO. Yung number 3. Ito po. Number 3. Ayan. Ito po number 3. Papunta ng number 13 ng ating magnetic contactor. Ngayon, yung kulang natin is
yung 4 tsaka 14. Yan. Itong 4 at saka 14. Ngayon, yung 4 na to, papunta ng A1. Bale, pwede tayo diretso na lang dito sa A1 para mas malapit. Lalo na pag yung push button natin malayo doon sa control panel natin. Dito na lang sa A1 natin ilagay yung isang wire. Diretso din yan ng number 4. Connected lang din yan. So, dito na natin ilagay. Papunta ng number 14 dito. Number 14. Yan po. Yan po. Yan. Tapos na po itong 13 at saka 14. Kompleto na po yung wiring natin. Bali yung circuit natin. Kompleto na lahat. Ngayon, susubukan na naman natin. Lalagyan natin ng power. Kung ano yung nangyayari. Ngayon, ipupush ko yung push button. Hindi. I-on ko muna. Kalimutan. Yan. Ngayon, pupush na natin yung push button natin. Yan. Naka-hold na yung ano. Ngayon, bibitawan ko ngayon yung push button natin, yung start button. Normally open. Yan. Bale, naka-hold pa rin yung coil natin. Naka-hold. Ngayon, push natin yung stop button. Yan. Bumitaw na. Uli. I-ano natin. Bitaw. Yan, naka-hold. So, yun kasi yung nangyayari kanina. Kaya, nung hindi natin ikinabit ito, diretso lang. Pagka push natin nito, wala kasi yan, wala. Ito, wala yan. Yung ano na yan, linya na yan, wala yan. Ngayon, pag voltahe dito, may voltahe, papasok dito sa normally close natin, diretso. Pagka push mo nito, syempre, diretso din yung kuryente natin, diretso dito sa coil. Ngayon, kasi close din tong overload natin, syempre, mag-energize yung contactor natin. Kasi, complete na yung circuit natin Yung flow ng current, di na putol, dire-diretso na yan. Ang problema ngayon, pag bibitawan mo yan, napuputol din yung yung linya. Kasi nga, ito lang. Pagka ipopush mo to, pag bitaw mo, babalik yan sa mag-o-open uli yan Kaya kailangan natin, nung nilagay natin to, ngayon, pag nilagay natin to, papasok yung natin, papasok dyan. Mag-i-energize tong coil natin. Bale ito. Itong normally open, magko-close yan, magko-close. Dire-diretso na yung flow ng current. Ngayon, kahit bibitawan natin yan, nandito pa rin kasi close na yan nung nag-energize to. Bali, nagko-close na to. Kaya, nung binitawan na natin tong
naka-hold pa rin yung contactor natin. Yan. Kaya nung andito na, yan na, okay na yung ano natin. Yan na po. Tsaka pag pasok natin dito, pag ipopos mo yan, pinutol natin yung linya, yan, mag-de-energize yung ano natin. Bibitaw ngayon. Ngayon, ito na po, yung ano natin. Yan po. Ngayon, sa susunod na video natin, lalagyan po natin to ng indicator light. Tsaka, yung sa start button para malaman natin na nag-energize yung contactor natin, na okay yung linya, tsaka yung trip. Yan ang gagawin natin sa susunod natin na video. Ito po, ganyan po, ito yung may test na yan. Pag nag-o-open yan, ito mag-o-open, ito mag-close. Lagyan natin yan ng mga ilaw para alam natin kung nag-trip to. Yan, pwede natin i-test yan. O natin, test mo yan na nagtitrip. Yan, trip siya. Bali may makita ka na letter. Yan, letter T. Yan, letter T. Yan, letter T. Bali, kung i-reset mo yan, re-reset mo lang. Yan, yung kulay blue. Kulay blue. Yan, reset mo yan. Yan, mawawala na yung letter T natin. Yan. Yan. Pag i-trip mo yan, ibig sabihin, trip. Walang papasok na kuryente kasi nag-o-open na itong normally close natin. Ngayon, lagyan natin siya ng indicator light na para malaman natin na nagtitrip yung overload natin, protector. Lagyan natin sa susunod na video natin, diyan natin i-discuss lahat. Yan, ngayon hindi mo yan ma-on. Yan. Kahit pindutin mo yan, ayaw nang gumana yan. Kasi nga nakatrip yung overload natin. Ngayon nire-reset natin. Yan, nawala na yung letter T. Push natin. Yan, gumana na ulit. Salamat mga master, sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito.